Ano ang handa mong ipagpalit para lang sa pera? Ano nga ba ang kaya mong gawin upang makatulong sa iyong pamilya? Kung ganun mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ma, ayoko na po ng ganitong trabaho. Maghahanap na lamang po ako ng ibang pagkakakitaan. Mungkahi ni Kathleen. Pwede ba, Kathleen? Huwag ka nang mag-inarte. Dito mabilis lang ang kalakaran at mabilis ang pera. Pero kung maghahanap ka pa ng trabahong mababa na sa sahod, kulang na kulang pa sa atin. Mag-isip ka nga. Madiin na turan ni Mylene. Isa-isang pumatak ang mga luha ni Kathleen. Ayaw niya kasi sa pinapagawa sa kanya ng ina para bang isa na siyang babaeng kahit na anong sabon ang gamitin, hindi na maalis ang dumi. Ma naman, please po. Hindi ko na po gusto itong ginagawa ko eh. Gusto ko na pong magbagong buhay. Hayaan niyo naman po ako makawala sa ganitong klaseng buhay. Pakiusap ni Kathleen, subalit parang sarado na ang mga tainga ni Mylene sa mga sinasabi ng kanyang anak. Sige, gawin mo kung ano ang gusto mo. Paano naman ang mga kapatid mo? Hahayaan mo silang magutom? Hahayaan mong tumirik ang mga mata nila sa gutom para dyan sa sinasabi mong bagong buhay? Ganoon ba? Kung gusto mo si Helen na lang ang gumawa nito. Panakot muli sa kanya ni Mylene at tangkang lalabas na sa kwarto si Mylene upang tawagin si Helen, kaya agad naman siyang pinigilan ni Kathleen. Ma, huwag po. Gagawin ko na po. Huwag niyo na lang pong idamay dito si Helen at Lara. Mga bata pa sila. Hindi nila kailangang mamulat sa ganitong kalakaran. Pikit matang sambit ni Kathleen na kinangiti ni Mylene. Alam kasi ni Mylene ang kahinaan ng kanyang pangatlong anak na si Kathleen at iyon nga ang mga nakababata nitong kapatid na si Helen at Lara. Sinunod na nga lamang ni Kathleen ang iniuutos ni Mylene kahit sa totoo lang labag na labag ito sa loob niya. Humarap sa laptop si Kathleen habang may kausap siyang foreigner at kung ano-ano ang mga iniuutos sa kanya at sinusunod niya. Helen, nasaan ka ba? Nandito po, Mama. Sagot ni Helen sa ina. Oh, bumili ka ng makakain natin. Siguraduhin mong masarap ang ulam, ha? Utos ni Mylene sa anak niyang si Helen habang si Kathleen naman ay tinititigan lang sila. Ikaw, Kathleen, may gusto ka bang ipabili sa kapatid mong si Helen? Sabihin mo na para isang bilihan na lamang sa labas. Sambit ni Mylene at umiling-iling lang si Kathleen. Wala po, Ma. Walang ganang sagot ni Kathleen. Ganun ba? Sige na, bumili ka na sa labas, Helen, para makakain na tayo, pati ang ate mo. Tumayo na lamang si Kathleen sa inuupuan niya upang pumasok sa loob ng kwarto. Pakiramdam niya na wala nang magandang pupuntahan ng kanyang buhay, para na siyang isang puppet na sunod-sunuran sa ina. Dahil kung hindi niya susundin ang kanyang ina, baka mga kapatid niya naman ang magdanas ng nararanasan niya. Pero buong akala ni Kathleen hanggang doon lang ang gagawin niya, ngunit nagbago ang lahat nung dinala siya ng kanyang ina sa isang motel. Ma, ba't po tayo nandito? Anak, mabilis lang to, promise. Kikitain lang natin yung customer mo. Ma naman, ayoko po. Umuwi na po tayo, please. Pakiusap ni Kathleen pero matalim lang siyang tiningnan ng ina. Pwede ba, Kathleen? Huwag ka nang mag-umarte dyan. Wala rin naman itong pinagkaiba sa ginagawa mo sa online. At isa pa, mas malaki ang kikitain natin dito. Malapit na ang pasukan. Kailangan natin ng mga pambiling gamit ng mga kapatid mo. Paliwanag sa kanya ni Mylene. Umiiyak na tinitigan ni Kathleen ang kanyang ina. Hindi kasi pumasok sa kanyang isipan na papasok sila pati sa ganitong kalakaran. Hinawakan ni Kathleen ang mga kamay ng kanyang ina. Ma, pakiusap po. Gagawin ko po ang lahat ng gusto nyo. Pero yung ganito po, hindi ko po talaga kaya. Saad ni Kathleen habang nagmamakaawa sa ina. Umayos ka nga, Kathleen. Sige, kung ayaw mo, mga kapatid mo na lang ang kukunin ko. Banta sa kanya ni Mylene na nagpatigil kay Kathleen. Gusto mo ba yun? Mga kapatid mo ang makakaranas sa kaartehan mo? Ayoko po, Ma. Huwag niyo na pong idamay sila Helen dito. Ako na lang po. Tumatangis na turan ni Kathleen
at para siyang isang tutang sumusunod sa ina. Isang Chinese na matanda ang nagbukas ng pinto kay la Kathleen. Nang mga oras na yon, gusto nang kumaripas ng takbo ni Kathleen pero itinulak siya ng kanyang ina papasok sa kwarto. Umiiyak naman si Kathleen habang nakikita niyang kinukuha ng kanyang ina ang perang ibabayad para makasiping lang siya ng isang matandang Chinese. "Kamusta ang performance mo?" tanong ng ina ni Kathleen paglabas nito ng kwarto ng Chinese. Kumunot ang noo ni Kathleen sa ina at hindi niya alam kung ina niya pa ba talaga ang kausap niya o isang halang na ang kaluluwa. "Pagkatapos niyo akong ibugaw sa matandang yun, ganyan ang itatanong niyo? Hindi po ba kayo nag-aalala sa akin? Manaman. Ano bang gusto mong gawin ko? Umiyak? Sa tingin mo ba magiging ganito ang buhay natin kung hindi tayo iniwan ng tatay mo? Pati na rin ng dalawa mong nakakatandang kapatid?" Napailing-iling si Kathleen habang nakatingin siya sa kanyang ina. "Kaya po ba wala na po kayong ibang pagpipilian kundi ang ibugaw ako? Ganoon po ba?" Mahinahon pero may hinanakit na tanong ni Kathleen. Iniwan ni Kathleen ang kanyang ina. Hindi na niya hinintay sumagot ito sapagkat para sa kanya wala na rin namang kwenta ang mga sasabihin ng kanyang ina. Nagpatuloy ang ganoong sistema sa buhay ni Kathleen. Kung kani-kanino na siya sumisiping na lalaki at mas lalong pinandirihan ng dalaga ang kanyang sarili. Nagkaroon din ng nobyo si Kathleen na si Roniel pero palihim lang ang pakikipagrelasyon niya dito dahil alam niyang tututulan ito ng kanyang ina. "Babe, hindi mo ba nagustuhan? May problema ba?" tanong ni Roniel nung umupo sa kama si Kathleen at pareha silang walang saplot sa katawan. "Hindi sa ganun. Pasensya na. Pwede bang umuwi na lang tayo?" saad ni Kathleen sa nobyo. "Bakit? May sakit ka ba? O may hindi ka nagustuhan sa ginawa ko?" Nag-aalalang tanong ni Roniel at pilit nang umiti na lamang si Kathleen. "Wala babe. Gusto ko lang magpahinga, baka inahanap na rin ako ni mama. Alam mo naman yun, laging galit." Tura ni Kathleen at tumayo na para magbihis. Hinatid nga ni Roniel si Kathleen at hindi pa nakakarating sa tapat ng bahay nila Kathleen ang motor ni Roniel, pinatigil na agad ito ng babae. "Dito na lang ako, baka mahuli kasi tayo ni mama. Mauna ka na." Bumuntong hininga si Roniel at tinitigan si Kathleen. "Ano ba ang kinakatakot mo? Ilang taon na rin naman tayo. Siguro ito na yung tamang panahon para ipakilala mo ako sa mama mo. Babe, matanda na tayo, kaya bakit hindi mo pa ako maipakilala?" "Hindi naman ganoon kadali yun, Roniel. Hahanap lang ako ng tamang tiyempo. At promise, ipapakilala na kita kapag nagkaroon ako ng magandang timing. Sa ngayon, ganito muna ang setup natin." Nakayukong tura ni Kathleen. Gustong-gusto naman talaga ipakilala ni Kathleen si Roniel, subalit alam niyang tututol lamang ang kanyang ina. Ayaw kasi ng nanay niya na may umaaligid sa kanyang ibang lalaki dahil ang laging nasa utak ng kanyang ina, iiwan lamang ni Kathleen ang responsibilidad niya sa kanilang pamilya. "Saan ka naman nanggaling? Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo ako sinasagot." "May pinuntahan lang po ako." "Pinuntahan? Kanina pa ako naghihintay dito, Kathleen. Alam mong may kliyente tayong kikitain. O baka naman gusto mo lang tumakas?" Padabog na binitawan ni Kathleen ang kanyang bag bago lumingon kay Mylene. "Bakit ba laging ganyan ang nasa utak nyo? Ma, matanda na po ako pero kung ituring nyo ako, para pa rin po ako nasa isang kadena. Nakakadena sa leeg. Kailan po ba ako makakawala sa ganitong buhay? Pagod na po ako." Tumaas ang mga kilay ni Mylene at lumapit sa anak, sabay hawak sa mga panga ni Kathleen. "Kung gusto mong makawala sa ganitong lugar, asawahin mo ang sinasabi ko. Pero masyado kang nag-iinarte. Ikaw din naman ang mahihirapan." "Ma naman, pumapayag ako sa lahat ng gusto niyo pero yung asawahin ang hindi ko mahal, hindi ko na iyon masisikmura. Marami pa naman pong paraan para magkapera. Magtatrabaho ako, yung mas marangal pa dito sa ginagawa natin. Pero ako na po ang bahala sa kapatid ko, pati sa mga bayaran dito sa bahay." Pakiusap ni Kathleen. "Sa tingin mo ba, kapag nakapagtrabaho ka,
Kakasya sa atin ang magiging sweldo mo. Baka nga sa'yo palang kulang na yon. Magbihis ka na. Pupuntahan pa natin si Mr. Lee. Siguraduhin mong gagalingan mo ang performance mo sa kanya para mas malaking perang ibigay niya. Tumatangi si Kathleen nung talikuran siya ng kanyang ina. Lumapit naman sa kanya ang isa niyang kapatid na si Helen at niyakap siya ng mahigpit. Ate, napapagod ka na ba nang dahil sa amin? Tanong sa kanya ni Helen. Kumalas sa pagyakap si Kathleen at pinahid niya ang kanyang luha bago ngumiting nakatingin kay Helen. Hindi ako napapagod, Helen. Kaya ako ginagawa ito dahil gusto ko kayong protektahan ni Lara. Umiling-iling si Helen at sumilay ang lungkot sa kanyang mga mata. Pero hindi habang buhay mo ito dapat ginagawa. Ate, tumakas na lang tayo kay Mama. Ayaw ko kasi sa mga pinapagawa niya sa amin ni Lara. Natatakot kami. At parang gumuho ang mundo ni Kathleen nung marinig niya ang mga katagang iyon kay Helen. Anong sabi mo? Ipinapakausap niya kami sa iba't ibang mga lalaki sa internet tapos inuutusan nila kaming maghubad. Ate, ayoko nun. Natatakot ako. Gusto ko nang umalis dito. Ialis mo kami dito ni Lara. Pagmamakaawa ni Helen at parang nagpantig ang mga tainga ni Kathleen. Oh, bakit hindi ka pa nagbibihis? Paalis na tayo. Sambit ni Mylene na kalalabas lamang sa kwarto niya. Ano po itong sinasabi ni Helen? Sinasabi ni Helen? Ay naku Kathleen, huwag ka nang nakikinig yan sa kapatid mo. Magbihis ka na at may pupuntahan tayo. Utos ni Mylene pero hindi nagpatinag si Kathleen. Ma, bakit naman pala si Helen at Lara dinadamay niyo dito? Hindi ba sinabi ko, ako na lang, huwag niyo nang idamay ang mga kapatid ko? May galit na sambit ni Kathleen na kinakunot ng noon ni Mylene. Ano ba ang sinasabi mong bata ka? Pinagbibihis kita dyan at huwag mo akong sisigawan. Hindi na ako sasama sa inyo at hindi na namin gagawin ang mga inuutos nyo. Tama na ma, maawa ka naman sa amin. Litan niya ni Kathleen pero tumawa lang ang ina nila. Ganoon? Pwes, sige. Mabilis na naglakad si Mylene palapit kay Helen at hinablot ang mga kamay nito. Ikaw ang sumama sa akin, Helen. Total mas bata ka at sariwa ka pa. Mas malaki ang kikitain ko sa'yo. Ayoko po, ma. Please po, ayoko pong sumama. Pakiusap ni Helen at hinila naman ni Kathleen papunta sa likuran niya si Helen. Huwag niyo na pong idamay dito si Helen. Hindi niyo mahahawakan ang mga kapatid ko. Naiiyak na tutol ni Kathleen. Tiningnan muna ni Mylene ang mga anak niya bago ito umalis sa bahay nila. Napayakap naman si Kathleen sa kapatid niyang humahagulgol ng dahil sa takot. Napagpasyahan nga ni Kathleen na itakas ang dalawa niyang kapatid na babae sa kanilang abusadong ina. Doon muna na malagi sila Kathleen sa bahay ng kanyang boyfriend na si Roniel. Bakit naman hindi mo agad sinabi sa akin na ganoon palang pinapagawa sa inyo ng nanay niyo? Tanong ni Roniel sa girlfriend niyang si Kathleen. Natatakot akong husgahan mo ako. Ayaw ko mawala ka kasi sa'yo ko lang naramdaman ang totoong pagmamahal. Sambit ni Kathleen. Niyakap naman siya ng mahigpit ni Roniel. Hindi kita iiwan. Kahit ano pa ang nakaraan mo, tatanggapin kita ng buong buo, Kathleen. Dahil mahal kita. Sambit ni Roniel habang pinapahid ang luha ni Kathleen. Tulog na ang mga kapatid ni Kathleen. Nakaramdam siya ng awa at konsensya sa mga pinagdadaanan rin ng mga kapatid niya. Kung nung una pa lamang ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob na tumakas sa kanilang ina, kasama ang kanyang mga kapatid, siguro hindi rin mararanasan nila Helen at Lara ang naranasan niya sa kamay ng kanilang ina. Anong plano mo? Alam kong ina mo siya pero hindi siya matututo kung hindi niya mapagbabayaran ang mga kasong haharapin niya. Hindi mo ba bibigyan ng hustisya ang mga kapatid mo at ikaw? Tanong sa kanya ni Roniel. Natatakot kasing magsampa ng kaso si Kathleen sa kanyang ina. Mahal niya pa rin ito sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanilang magkakapatid. Subalit tama nga si Roniel, kailangang matuto ng kanyang nanay sa pagkakamali nito bilang isang magulang. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ng mga kapatid ko. Alam ko rin magagalit sa amin si Mama. Hindi ko alam ang gagawin ko, Roniel. Hindi ko na nga alam ang tama at mali. Sa tingin mo ba, magiging tama to?
Magiging tama lang ang isang bagay kung maitutuwid niyo ito, Kathleen. Doon lang magiging tama ang lahat. Nandito pa rin ako at hindi kita iiwan. Lagi lang akong nasa likod mo para sa magiging desisyon mo, Kathleen. Sambit ni Roniel. Ginawa nga ni Kathleen ang mga payo ni Roniel. Nahuli ang kanilang ina at nakasuhan ito. Naging masaya ang magkakapatid. Parang nakawala sila sa isang hawla at natanggal ang mga kadena sa kanilang mga leeg. Salamat sa lahat, ate. Salamat sa pagpoprotekta sa amin ni Lara. Sambit ni Helen habang nakatitig sa kanyang ate. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Handa na ba kayong makita si Mama? Tanong ni Kathleen sa dalawa niya pang mga kapatid. Hindi niya na po ba tayo ipapakausap sa iba't ibang lalaki, ate? Natatakot po kasi ako eh. Sabat naman ni Lara at kitang-kita pa rin sa mga mata nito ang takot. Bumuntong hininga si Kathleen at hinawakan niya ang mga kamay ni Lara. Promise, hindi na. Hindi na mangyayari yun ulit. Hindi ko nahahayaang mangyari yun. Pangako ni Kathleen sa dalawa niyang kapatid na babae. Sabay-sabay nga nilang dinalaw ang kanilang ina. Isang taon na rin kasi nila itong hindi nakikita at ngayon lang napagpasyahan ni Kathleen na harapin muli ang kanilang ina. Napahawak pa si Lara kay Kathleen nung nakita nilang muli ang kanilang ina habang nakaposas ang mga kamay nito. Buti naman, dinalaw niyo ako. Ang tagal ko kayong hinintay. Madamdaming sambit ni Mylene sa mga anak. Tangkang lalapit si Mylene kay Lara pero agad nagtago si Lara sa likuran nila Helen at Kathleen at makikita mo ang lungkot sa mga mata ni Mylene. Patawarin niyo ako sa lahat ng mga nagawa ko. Wala na kasi akong ibang maisip na trabaho nun eh. Ayokong magutom tayo. Kaya iyon lang ang naisip kong tamang gawin. Nagsisisi na ako sa lahat kaya sana ay mapatawad niyo ako. Sambit ni Mylene habang umiiyak. Napatawad ka na namin, ma. Pero yung trauma at yung pang-aabusong naranasan namin, yun ang hindi mawawala, lalo na kay Lara. Sana, ma, hindi nyo na ginawa yun. Anak nyo kasi kami. Ikaw dapat ang pumoprotekto sa amin pero hindi. Naiiyak na sambit ni Kathleen at pati mga kapatid niya ay nag-iyakan na rin. Bayarang babae at mababa ang lipad. Yan ang tawag sa kanila. Maraming tao ang pinagtatawanan ng kanilang napiling trabaho sapagkat isa daw itong makasalanan sa mata ng tao at Diyos. Pero sino ba tayo para husgahan sila? Lahat naman tayo gumagawa ng paraan para mabuhay sa mundong ito. Kaya wala tayong karapatan husgahan ang nagiging desisyon ng bawat isa sa napili nilang landas. Subalit bilang isang nanay, ikaw ang unang magiging sandalan ng iyong mga anak at hindi mo sila puppet para sundin lahat ng gusto mo. At hanggang dito na po nagtatapos ang istorya ng Juana Tales at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.